Walang progress sa project sa nakalipas na mga araw. Di man lang makapasok si Pamela at Amy sa Bentacourt Group. Umupo si Amy sa tabi ng kalsada, tila pagod na pagod. Umaapoy ang sinig ng araw. Nakakairita ang init nito. Binigyan siya ni Pamela ng isang bote ng tubig habang nakangiti. Kumain muna tayong tanghalian. Susubukan ulit natin ngayong hapon. Wala na, Pamela. Tila walang gana ang boses ni Amy. Mukhang totoo ang sinabi ni Joaquin. Mahirap sakupin ng Centralist Market. Maraming araw na tayong nandito. Di natin maharap ang taong namumuno. Paano pa si Mr. Bentacourt? Among kahi ko, sumuko na tayo. Ngumuso si Amy. Hindi ko alam kung gaano katagal ang hihintayin natin kapag nagpatuloy ito. Huwag mong sabihin yan. Determinado si Pamela. 2 taon ka nang nasa sales ngayon. Alam mo dapat ang pag-secure ng sales mula sa isang meeting ay imposible. Kapag nagkaroon tayo ng kahit malit na pagkakataon para ibigay ang proposal natin, ito ay magiging isang malaking hakbang para sa atin. Pero wala tayong pagkakataon para gawin yon. Nang tapos na magreklamo si Amy, nakita niyang isang itim na luxury car na umandar patungo sa entrance ng gusali. Nabuhayan sila na makitang 10 security guard na lumabas para salubungin ng taong nasa kotse. May isang lalaki lumabas ng kotse. Mukha siyang isang celebrity. May kayabangan sa aura niya na tila mula siya sa isang prestiyosong pamilya. Nakilala ni Amy na ito ay si Genaro Bentacourt. Tinapik niya ng sabik ang braso ni Pamela. Si Mr. Bentacourt. Kuminang ang mga mata niya. Wow! Mas gwapo pa siya kaysa litrato. Ang astig niya. Ha! Mukhang totoo rin ang sinabi ni Joaquin tungkol dito. Gumulong ang mga mata ni Pamela. Hindi siya hanga katulad ni Amy. Alam niya na hindi po pwedeng hayaan ang pagkakataong to. Kapag nabigay nila ng direkta ang proposal kay Mr. Bentacourt, mas magiging mabilis to kaysa mga schedule na daan-daang appointment. Kinagat ni Pamela ang ngipin niya at tumakbo siya papalapit. Gayunpaman, nilarangan agad siya ng mga matangkad na security guard. Sanay na sila sa mga tagapaghanga. Akala nila isa itong tagapaghanga na ibinabatong sarili sa boss nila. Kaya gumawa sila ng pader para harangan si Pamela. Sir, may mahalaga akong sasabihin tungkol kay Mr. Bentacourt. Miss, yan ang sinasabi ng lahat na lumalapit kay Mr. Bentacourt. Hindi yun. Namula ang mukha ni Pamela at tataranta siya. May sales proposal ako. Hindi to kakain ng masyadong oras ni Mr. Bentacourt. Kailangan ko lang ng 5 minuto. Kaya ko tong gawin ng 3 minuto. Pwede ko tong ipaliwanag kung ayaw niya tong tingnan. Nagkatinginan ng mga guard at ngumiti sila. Nagtutulungan sila habang hinila nila palabas ng gusali si Pamela mula sa magkabilang braso. Sabay silang bumitaw. Halos napalahod si Pamela. Agad nang tumayo si Amy para tumulong. Galit siyang nangatwiran sa mga guard. Miss, tumigil na kayo. Walang masabi ang mga guard. Luma rin ginagawa ninyo. Pwede ba kayo mag-isip naman ng bago? Ang lahat ng mga babae gustong makaangat sa buhay gamit ang pagpapakasal sa mayayamang lalaki. Miss, kung gusto niyo talagang magpakasal sa mayaman, naghahanap ng asawa ang mga Crawford ngayong gabi. Maraming mayayamang lalaki sa dinner. Pupunta rin ang boss namin doon. Huwag niyo tong kalimutan. Ah, makakapasok ba sila? Nabigla si Pamela. Lumapit siya. Sir, saan magaganap ang dinner? Tumingin ng nanunuya ang mga guard sa kanya. Sa Splendor Dynasty. Good luck sa inyo. Hindi pinansin ni Pamela ang panunuya at tinandaan niya ng seryoso ang pangalan ng hotel. Mahigpit niyang hinawakan ng proposal sa kanyang kamay. Bumalik muli ang determinadong itis sa kanyang magandang mukha. Medyo narinig ni Genaro ang kaguluhan sa likod. Napalingon siya para tumingin bago siya pumasok sa gusali. Ngayon at nakita niya ito, naging blankong isipan niya at napahinto siya sa paglalakad. Ano nangyari? Gusto po ata kayo makita ng 2 babaeng yon, ang mahinang sabi ng assistant. Pero pinalayas po sila ng mga guard. Lumaki ang mga mata ni Genaro. Kininabutan siya. Nilabas ang phone para tumawag agad kay Denver. Mr. M, nasa Centralist ang asawa mo, pero hindi ko alam kung bakit pumunta siya dito para makita ko. Dapat ba ako makipagkita sa kanya o hindi? Tumawa ng konti si Denver habang nasa phone. Gayunpaman, di klaro ang ibig sabihin nito. Di malaman ni Genaro kung bakit tumawa si Denver, kaya tinanong niya, Mr. M, bakit siya lumapit sa akin? Para sa trabaho? Huminto si Denver.
Nang maalala niya nagre-research si Pamela tungkol kay Hinaro ng buong gabi, bumalik ang sama ng loob niya. Dahil gwapo ka. Binaba niyang phone pagkatapos itong sabihin ng galit. Buong araw na napuno ng takot si Hinaro. Sa huli, nagdesisyon siyang maghintay. Hihintayin niyang makita kung anong sunod na gagawin ni Pamela. Kinabukasan, mag-isang naghintay si Pamela sa entrance ng Splendor Dynasty. Ang gusaling kasing ganda na isang kastilyo ay maliwanag. Masigla ang loob nito. May mga luxury car na nakapark sa buong lugar. Ang ilan may private helicopter sa helipad sa likod ng hotel. Ang mga imbitado dito ay mga taong may mataas na status. Hindi bagay ang simpleng damit ni Pamela sa event. Sinubukan niya magtago sa likod ng poste para umiwas sa mga tao. Gayunpaman tumitingin siya sa paligid. Nag-alala siya na hindi niya makita si Hinaro. Gayunpaman maganda at elegante ang suot ng lahat. Habang ang mga luxury car pare-pareho din ang itsura. Mahirap pumanap na isang tao dito. Nagbuntong hininga si Pamela. Nagpatuloy siya sa paghihintay habang hawak ang mga dokumento. Hindi nagtagal nakita niyang ilang mga pamilyar na mukha na lumapit sa kanya. Nabigla siya, ngunit huli na ang lahat para tumakas. Umubo na malakas si Juliana at sinigaw nito, Pamela? Si Wilson at ang stepmother, si Jasmine Gonzalez ay biglang huminto sa paglalakad. Mabagal na pinakita ni Pamela ang mukha niya mula sa poste. Mukhang awkward siya habang tumango siya para batiin sila. Pamela? Nabigla si Wilson nang makita siya. Bakit ka nandito? Kinagat ni Pamela ang labi niya at nanatili siyang tahimik. Humalokip-kip si Juliana. Naglakad siya suot ng heels. Umikot siya kay Pamela para tumingin dito ng nanunuya. Sa tingin mo ba ay nararapat ka dito? Huwag mong sabihin sa akin nandito ka rin para sa party ng mga Crawford. Ano? Bakit mo naman naisip na nararapat ka dito? Sumingit si Jasmine. Pamela, hindi mo ba tinignan ang sarili mo sa salamin bago ka pumunta dito? Hindi ka ba nahihiya na may suot ka ng ganyan sa gantong event? Gusto mo magkagusto sa'yo si Mr. M ng gantong itsura mo? Baka mandiri pa siya sa'yo kapag inihagis mong sarili mo sa kanya. Tama, kasal ka na. Sa halip manatili ka sa bahay kasama ng walang kwentang asawa mo, pumunta ka dito para ipahiya ang sarili mo? O katulad ka ba ng nanay mo na kailangan mong umakit ng mga lalaki? Nagbato ng insulto sina Juliana at Jasmine kay Pamela. Hindi nila hahayaan ang pagkakataon para insultuhin siya. Naramdaman ni Pamela na para bang may bato na dumudurog sa puso niya. Alam niya na may ginawang nakakahiya ang nanay niya dati at alam niya na anak sa labas siya. Kaya naman namuhay siyang maingat at tahimik. Nakipagpalitan pa siya kay Juliana para pakasalan sa Denver. Kailan nila ito bibitawan? Huminga siya na malalim habang napahigpit ang kamao. Medyo nanginginig siya. Tumingin si Wilson sa kanya na nakakunot ang noo. Pamela, nandito ka ba talaga para sa party? Hindi. Sumagot siya na mahina. Nandito ako para sa trabaho. May hinihintay ako. Trabaho? Ngumisi si Juliana habang nanlalait. Nakalimutan ko na. Nagtatrabaho ang kapatid ko sa Bowfest Foreign Trading. Nabalitaan ko malapit ka nang ma-promote bilang isang supervisor. Wow! Mabilis talagang dumating ang promotion para sa'yo. Hay, nagsisikap ka para pakainin ng walang kwentang asawa mo? Ilang mga lalaking sinamahan mo para ma-promote ka ng mabilis? Huwag mo kong siraan, Juliana. Namutla ang mukha ni Pamela. Sinira mong reputasyon ko sa paggawa mo ng istorya. Pwede kitang kasuhan. Wow! Alam mo ang batas? Sige, kasuhan mo ako. Mayabang sa Juliana. Tumuro siya kay Pamela at tinulak niya ang ulo nito gamit ang daliri niya. Ang mahaba at matulis na kuko niya ay kumalmot sa balat ni Pamela. Bago pa siya makakilos sa sakit, hinawakan siya ni Juliana sa kwelyo at tinulak siya nito na malakas. Napaatras si Pamela, bumagsak siya, at ang mga dokumento sa kamay niya ay nagsikalat. Natatarantang pinulot ni Pamela ang mga dokumento habang tumingin si Juliana sa kanya nang nanunuya. Nangaapak na siya sa likod ng kamay ni Pamela. May isang matandang lalaki na nakasuot ng suit ang lumabas ng hotel. Sumenya si Jasmine kay Juliana. Lumayo na tayo sa visit na to. Dapat na tayong bumalik sa banquet hall. Ang mga tao sa paligid binati ang lalaki habang naglalakad ito. Lumapit siya sa direksyon ni Pamela. Yumuko siya at tumingin siya sa madla nang nakangiti. Ikaw ba si Miss Murphy mula sa Jangasas? Tama. Lumapit sina Juliana at Jasmine nang nakangiti. Kami ang mga Murphy. Ako si Miss Murphy.
Nandito ba kayo para i-welcome kami? Dumilim ang mga mata ni Pamela. Ang buhok niya magulo, at magulo din ang itsura niya dahil sa mga dokumento na nagkalat. Alam niya na hindi siyang tinutukoy ng lalaki, kaya tahimik siyang umatras. Hindi niya inaasahan ang lalaki uubo at sasabihin ng mas malakas. Pasensya na, ang Miss Murphy tinutukoy ko ay si Pamela Murphy. Ano? Nabigla ang lahat. Kahit si Pamela napahinto sa kanyang kinatatayuan. Matagal bago siya nagbalik sa sarili. Nagkakamali ba kayo? Pagkatapos na ilang sandaling katahimikan, sumigaw sa Juliana ng may matining na boses. Paano nangyari na siyang hinahanap ninyo? Pwede ko bang malaman kung kayo si Miss Pamela Murphy? Nakangiti ang lalaki. Ngunit malamig ang naging mga mata niya. Kung hindi, umatras kayo. Ikaw! Ito ang Plunder Dynasty. Ang mga Crawford ang host ng dinner. Ang sabi ng lalaki, trabaho ko para magdesisyon kung sinong welcome at kung sinong hindi. Hindi ko kailangan ng tulong ninyo para gawin ang trabaho ko. Namutla ang mukha ni Juliana sa galit. Nanginig ang sulok ng mga labi niya at di siya nakaimik. Nagkatinginan sina Jasmine at Wilson. Naisip nila kakaiba ang nangyayari. Si Pamela, paano nangyari ng isang anak sa labas ay nararapat sa ganitong event? Miss Murphy. Lumapit ang lalaki kay Pamela at tumango ito na magalang. Sumama kayo sa akin? Bumilis ng tibok ng puso ni Pamela na para bang tinamaan sa ng kidlat. Ang isip niya blanko ngayon. Sir, nagkakamali ba kayo? Ang tanong ni Pamela. Wala akong invitation at hindi ako nandito para sa party. Gusto ko lang mag-deliver ng mga dokumento. Sumama kayo sa akin, Miss Murphy. Huwag niyo po ako ilalagay sa gulo. Tumingin ang lalaki sa kanya nang nakangiti. Hoy! Nagalit si Jasmine sa lalaki. Paano naman kami? Umisi ang lalaki. May invitation ba kayo? Anong invitation? Sa Jasmine parang isang matapang na babae na ang mga kamay ay nasa bewang. Magtanong ka sa paligid. Ang young lady ng mga Griffin ng Centuries ay ang pamangkin ng tita ko. Binigyan niya kami ng permiso na pumasok sa party. Sino ka ba para humingi ng invitation mula sa akin? Ang mga Griffin? Tinikom ng lalaki ang mga labi niya at tumawa siya na malakas. Ma'am, ako ang general manager ng Splendor Dynasty. Nagtatrabaho ko para sa 4 families. Patawad sa pagiging ignorante, pero hindi ko nakita mga Griffin sa listahan. Nagbago ang ekspresyon ni Jasmine. Tumingin siya ng galit kay Wilson. Sa sandaling to habang mas maraming tao ang dumadaan, ang ilan sa kanila ay tumingin sa kanila ng kakaiba. Ang mga mata nila ay parang mga patalim. Napahiya si Wilson. Miss Murphy? Magalang tinaas ng general manager ang braso niya. Maupo po muna kayo. Tinikom ni Pamela ang mga labi niya at sumama siya sa general manager. Pumalakpak ang general manager at may 2 attendant na lumapit din kaagad. Pinigilan niya ang mga reporter sa pag-abala kay Pamela. Pumadyak na malakas si Juliana habang pinanood niya si Pamela na ini-escort na parang isang celebrity. Pumunta si Pamela sa isang kwarto kasama ng general manager. Maganda ito. Gayunpaman ang kwarto ay matatagpuan malayo sa banquet hall. Hindi niya na marinig ang ingay. May mga masarap at mamahaling pagkain sa mesa. Meron pa mga attendant na po pwedeng utusan. Habang nalilito si Pamela sa sitwasyon, ngumiti ang general manager sa kanya. Pwede na kayong kumain, Miss Murphy. Alam ng master ko na hindi kayo pupunta na may suot na gown, kaya inihanda niya ito para sa inyo. Masaya po ba kayo dito? Nabigla si Pamela. Tsaka siya tumango ng mabilis. Sinabi po ng master ko na ayos lang kung hindi po kayo pumunta sa dinner basta't busog daw po at masaya daw po kayo. Pwede ko bang malaman kung sinong master mo? Ngumiti ang general manager habang nakatingin sa mga dokumento. Nahawak ni Pamela. Kanina niyo ibibigay ang dokumento na to, Miss Murphy? Pinag-iisipan to ni Pamela. Hindi kaya't nakita siya ni Henaro na sinusubukan pumasok sa Bentacourt Group nitong hapon? Nabigla siya ng isang lalaking may mataas na pwesto ay mabait sa isang bisita. Naganda ito sa kanya na malayong lugar mula sa mall. Hindi kailangan malunod ni Pamela sa madla, ngunit po pwede siyang kumain at magpahinga dito hanggang sa gusto niya. Baka po pwede niyang ipa-deliver sa lalaking ito ang sales proposal. Ngumiti si Pamela sa general manager. Pagkatapos ay seryoso niyang inilagay ang mga dokumento sa mga kamay nito.
Pagkatapos bumalik sa Tianggasas, sabik na sinabi ni Pamela kay Denver ang tungkol dito. Umupo siya sa sofa. Pinanood niya ang babae sa paglinis ng bahay habang sinasabi sa kanyang istorya na parang isang parod. Tumawa si Denver na para bang muli silang sa magkabilang mundo. Tuwang-tuwa si Pamela. Hindi lang sa na-deliver niya ang sales proposal. Masaya din siya na makita niya ang galit na mukha na Jasmine at Juliana noong pinigilan silang pumasok sa pinto. Gayunpaman, hindi niya sinabi kay Denver ang tungkol dito. Kaya naman, ang pangalan ni Genaro ay nabanggit na maraming beses sa istorya niya. Akala ko babalik ako nang wala akong mapapala. Salamat kay Mr. Bentacourt, naibigay ko rin ang proposal. Nagawa ko rin ang trabaho ko. Hindi ko inaasahan na mabait si Mr. Bentacourt para imbitahan ako. Pero hindi ako sumama sa party. Kumakain lamang ko sa loob ng isang magandang kwarto. Iba siya kumpara sa inaasahan ko. Akala ko ang isang mayaman na lalaki na tulad niya ay mapaglaro. Hindi ko inaasahang puno siya ng ambisyon. Puno ng ambisyon? Naiinis na si Denver. Nagalit pa siya nang marinig ito. Di niya mapigilan na suminghal. Nakita mo ba siya? Nakausap mo ba siya? Hindi. Nahihiya si Pamela. Kinamot niya ang ulo niya pero hindi ba't puno ng ambisyon niya para tingnan ang proposal ko. Ang alam mo lang tungkol sa kanya ang ilan sa mga retrato niya at ilang opisyal na impormasyon. Ang dinner ang pinakamalaking koneksyon na meron kayo, pero hindi mo pa siya nakilala. Alam mong puno siya ng ambisyon base lamang dito? Tumingin si Pamela kay Denver at napansin niyang parang may mali. Masama ang itsura ni Denver. Nabigla si Pamela at tinanong siya ng mahina. Anong problema, hubby? Galit ka ba? Nabigla rin si Denver. Halata ba talaga ang galit niya? Bakit siya nagsiselos kay Genaro para sa wala? Sumusunod lang sa kanya si Genaro, simula pa nung bata pa sila. Pagkatapos umubo ng mahina, kinuha ni Denver ang mug at uminom siya ng tubig mula dito. Nanatili siyang tahimik. Ang isang pares na malambot ng mga kamay ang humawak sa kanya. Kasunod nito ang isang mabangong amoy na dumaan sa ilong niya. Hubby? Ang boses ni Pamela maamo na parang cotton candy. Nagpakita siya ng isang matamis na ngiti. Titigil ako kung ayaw mong magkwento ko tungkol sa trabaho. Napangisi si Denver. Gumaan na ang loob niya ngayon. Di naman sa ayaw ko makinig ng kwento mo tungkol sa trabaho. Namingon siya para tumingin kay Pamela at sinabi niya na mabagal. Binabanggit mo lang kasi si Mr. Bentacourt ng buong gabi. Pwede bang iba naman? Lumaki ang mga mata ni Pamela. Anong gusto mong ikwento ko? Tulad ng huminto siya. Hindi ba't ang mga Crawford ang nag-host ng party? Siyempre nabalitaan mong tungkol kay Mr. M, hindi ba? Pinag-isipan to ni Pamela at umiling siya pagkatapos. Dumilim ang mga mata ni Denver. Ayaw niyang sumuko at nagpatuloy siya sa pagtatanong. Hindi mo kilala si Mr. M? Bakit siya ang pinag-uusapan natin? Tumingin si Pamela kay Denver bago siya tumango para kunin ang mga sampay sa balkonahe. Nagsimula siyang magtupi ng mga damit. Hindi ko kilala ang taong iyon at hindi ko pa siya nakikita. Anong kinalaman ng welcome party niya sa akin? Lumapit si Denver at tumingin siya na may interes kay Pamela. Pero nabalitaan kong may kapangyarihan siya. Kontrolado ng mga Crawford ang ekonomiya ng Centralis. Marami mga socialite ang pumupunta sa dinner. Nasa hotel ka. Hindi ka ba interesadong malaman kung anong itsura niya? Hindi mo ba siya titingnan sa party? Nababaliw ka na ba? Tumawa si Pamela. Bakit naman ako magkakaroon ng interes sa kanya? Hindi ba't pumipili sila ng asawa para sa kanya? Ang tanong ni Denver. Kung pumunta siya sa party, hindi ba't makakangat ka kapag nahulog siya para sa'yo? Isang magandang pagkakataon to. Huminto si Pamela sa ginagawa niya. Kumunot ang noon niya. Lumingon siya para tumingin kay Denver. Ganitong klaseng babae ba ako para sa'yo? Nabigla si Denver. Ang asawa niya laging mabait at kumingiti sa kanya. Ito ang unang beses na nakita niyang isang seryosong Pamela. Denver, kilala ko kung sino ka. Kasal na ako at may asawa ko. Inalagaan ko ang relasyon natin. Tapat ako sa kasal natin. Hindi ko balak kumapit sa mga makapangyarihan para lang makaangat sa buhay. Wala akong pakialam kung sino si Mr. M. Ang mga taong yon walang kinalaman sa akin. Simula nung magpakasal tayo, nagdesisyon akong ikaw makakasama ko habang buhay. Tapos ganyan ang sasabihin mo?
Hindi, kasi naramdaman ni Denver na humigpit ang lalamunan niya. Gusto niyang lunukin ang kung anong sinabi niya kanina. Lagi niyang sinasabi na isang tanga si Henaro. Hindi ba't isang tanga rin siya? Pinagpawisan si Denver at hindi siya makapagsalita. Tumingin na masama sa kanya si Pamela at tumalikod to para pumunta sa kwarto. Sumunod si Denver na parang isang tuta. Noong sinubukan niya magpaliwanag, nakita niyang may hawak na unan at kumot si Pamela. Pagkatapos inihagas si Pamela ang mga ito sa sofa. Gustong hawakan ni Denver ang kamay ni Pamela, ngunit umiwas si Pamela at sinara niya ang pinto. Narinig ni Denver ang pagkandado ng pinto. Habang nakaupo sa sofa, kinamot niya ang ulo niya. Pagkatapos tumahimik ng ilang sandali. Tumingin siya sa unan at kumot. Ang dalawang ito ay nasa bedroom nung una pero ngayon, nilagay niya ang mga ito sa sofa. Nanatili ang amoy ni Pamela sa unan at sa kumot. Naamoy ito ni Denver. Kinagat niya ang ngipin niya habang di siya mapakali. Sa huli, huminga siya ng malalim sa top floor ng Regalia Hotel. Sumandal sa Denver sa malaking sofa. Ang panahon di maganda ngayon. Makapal ang ulap sa ibabaw ng dagat. Mukhang walang hangganan to tulad ng kirot sa puso niya. Di ka ba interesado kay Mr. M. Crawford? Aangat ka sa lipunan kapag nagkagusto siya sa'yo. Humigpit ang hawak ni Denver sa wine glass. Gusto niya lang makipagbiruan kay Pamela, ngunit hindi niya inaasahan ang gantong kalaking reaksyon mula kay Pamela. Hindi lang sa hindi niya inaasahan ni Pamela sa bedroom tong mga nakalipas na araw, malamig din to sa kanya. Naghanda ng pagkain si Pamela at nilinis niya ang bahay tulad ng dati, ngunit malamig din to sa kanya. Naghanda ng pagkain si Pamela. Si Denver madalas kalmado at mahinahon. Halos nakasal dahil dito. Halos masira ang ulo niya. Kung pwede lamang siyang bumalik sa oras, sasakalin niya ang sarili niya. May isang helicopter na bumaba sa helipad sa hindi kalayuan. Ang hangin mula sa umiikot na mga propeller gumalaw sa buhok ni Denver pati ang sulok ng kanyang shirt. Masiglang bumaba si Henaro sa helicopter at tumakbo siya patungo kay Denver nang makita niya ito. Ngunit habang mas dumapit siya, napagtanto niyang di magandang itsura nito. In-order niya sa hotel na maghanda ng white truffles at caviar, ngunit hindi pa to ginagalaw ni Denver. Alam na ni Henaro ang gagawin niya ngayon. Tahimik siyang umupo sa upuan sa harapan ng lalaki at tumingin siya kay Franco. Umaasa siyang makukuha ng hint mula dito, ngunit hindi rin maintindihan ni Franco si Denver. Kaya tahimik siya nagbasa at uminom ng kape. Sa huli, hindi kinaya ni Henaro ang tahimik at nakakasakal na mood na to. Pinilit niyang tumawa at sinubukan niyang magsalita. M? Pinakita ko ang sales proposal ni Pamela sa ilang mga direktora sa ibaba ko at pinuri nila ito. Sinabi nilang profesional ang pagkakagawa nito. Sinabi pa nila na ang taong naghanda nito ay isang talentadong tao at gusto nilang i-recruit siya sa kumpanya namin. Akala nga niya mas magiging masaya si Denver pagkatapos sabihin ng mga to. Ngunit mas lalo nang nagalit si Denver at tumingin to na masama sa kanya. Napatalon ang puso ni Henaro sa kaba. Sinabi ng mga assistant ko na pwedeng mangyaring collaboration kahit kailan. Gusto rin makipag-meet ng Bowfest Foreign Trading. M, dapat ba akong pumunta? Nagalit si Denver. Ito ay business matter ng kumpanya mo. Ako ba dapat ang tatanungin? Muling nalito si Henaro. Tinanong ni Denver. Kayo ba'y naghanda para kay Pamela na dumalo sa dinner ng Splendor Dynasty? Oo, huminto si Henaro. Hindi ba't ito ang gusto mo? Para hindi siya madamay sa gulo ng mga Murphy sa entrance at para pwede siyang pumasok para kumain at magpahinga. Basta't hindi kanya makita. Ito ang rason kung ba't nag-utos akong manatili siya sa isang kwarto. Nagalit si Denver. Nagawa mo siyang ipasok? Hindi ka ba pwedeng magpadala ng stylist at dress para makasama siya sa party? Pero hindi ba't mabubunyag ang sekreto mo? Malalaman niya rin naman kapag dumating ang panahon. Anong pagkakaiba? Binasa ni Henaro ang mga labi niya. Nalilito siya. Hindi ito ang sinabi sa kanya noon. Bakit bigla nagbagong isip ni Denver? Hindi mo man lang magawa ng tama ang isang maliit na bagay? Basura. Tumayo si Denver at tumingin siya na masama kay Henaro bago siya umalis. Natulala si Henaro na matagal bago siya tumingin kay Franco na siyang nalilito din na maglaho si Denver sa paningin nila. Anong problema niya? Hormonal imbalance? Tinikom ni Franco ang mga labi niya at tumawa siya nang hindi na nagsasalita. Franco, hindi kaya't nababaliw na siya? Nagkibit balikat si Henaro. Pabalik-balik siya. Hindi na to normal? Tumingin si Franco sa kanya.
Kailan pa ba siya naging normal? Simula nang makilala niya si Pamela. Samantala, buong araw na blanko ang isip ni Pamela. Nakatitig siya sa computer. Walang kahit isang salitang lumalabas sa sales report. Matagal bago siya bumalik sa sarili nang tinawag siya ni Ami. Anong problema? Nag-empake ng gamit si Ami habang nakatingin kay Pamela. Oras na para umalis ng trabaho at nakaupo ka pa rin dito? Tila malalim ang iniisip ni Pamela nang bumalik na siya sa sarili. Ang lahat na nasa opisina maliban sa kanila ni Ami ay umalis na. Kahit si Ami nagpatay na ng computer, handa na para umalis. Pamela, hindi mabuting itsura mo nitong nakaraan. Ang tanong niya na nag-aalala. May nangyari ba? Nag-away ba kayo ng asawa mo? Hindi. Pinilit ni Pamela ngumiti. Isang maliit na misunderstanding lang. Dahil maliit na misunderstanding lang to, ipaliwanag mo na lang. Ang sabi ni Ami na nakangiti. Laging sinasabi ng nanay ko na ang mga magkasintahan na laging nag-aaway ay may mas mabuting relasyon. Abang mag-asawa nag-aaway at nagbabati sa isang kama? Nabigla si Pamela at awkward na tumawa. Nagpakasal na siya, pero virgin pa rin siya. Parehong kama? Biglang tumaas ang kanyang kilay. Iniisip ang tungkol dito. May kinalaman ba to sa sinabi ni Denver nung nakaraan? Hindi niya hinayaan si Denver na hawakan siya kahit na matagal na silang kasal. Ang kahit sinong normal na lalaki hindi to kakayanin. Ito sigurong rason kung bakit pinaghinalaan siya ni Denver at binanggit ang Mr. Crawford para makaangat siya. Kinagat ni Pamela ang mga labi niya. Ang konsensyang nararamdaman niyang pumalit sa dismayang naramdaman niya nitong mga nakarang araw. Responsable din siya dito dahil hindi niya natupad ang tungkulin ng isang asawa. Ngayong gabi, pwede silang namula ang pisngi ni Pamela habang tumibok na mabilis ang kanyang puso. Uuwi na sana siya nang lumapit si Joaquin sa kanya. Pamela, huwag ka munang umalis. Dahil sa narealize ni Pamela, kausapin na kaya niya si Denver at ibigay ang sarili sa asawa? Bakit kaya pinigilan ni Joaquin si Pamela? Ano ang pakay nito sa kanya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.